Umabot nga po sa higit na 20 na ang patay sa pananalasa ng habagat at ng ilang bagyo sa bansa. Sa huling tala nga po ng NDRRMC, nasa 27 na po ang namatay dahil po sa habagat, bagyong Mirasol, Nando at Opong. 33 ang nawawala at 16 po ang sugatan. Mahigit naman po sa 3 milyong individual ang apektado po ng sunod-sunod na mga bagyo. Katumbas yan higit sa 900,000 pamilya. Umaabot naman sa halos 1 bilyong piso na po ang pinsala ng mga bagyo sa infrastruktura, habang higit na 1 bilyong piso na rin ang napinsala sa panig po naman ng agrikultura. Samantala, formal na nga pong nagbitiw bilang Special Advisor ng Independent Commission for Infrastructure si Baguio City Mayor Benji Magalong. Sa liham po ni Magalong kay Pangulong Bongbong Marcos Jr., sinabi nitong kaya siya nagbitiw sa pwesto ay para hindi masira ang integridad ng ICI. Nauna nang sinabi ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro na pinag-aaralan po ng legal team ng Pangulong Marcos Jr. kung may conflict of interest si Magalong sa ICI. Matatandaan kasing kinikwestiyon ang maanumalyang konstruksyon ng isang tennis court sa Baguio City kung saan nakuha ang kontrata ng kumpanyang pag-aari ng mag-asawang Curly at Sara Diskaya na sentro ngayon ng investigasyon. Itong mag-asawang Diskaya po ngayon na para wagang wala lang po itong sinasabing Relax malaking na relax, skandalong ito. Para bagang tingin nila sila po'y makalulusot kasi nga po pa-heart pa sila. Ang kapal yung mukha niyo! Ikanalungkot po naman daw ng Malacanang ang pagbibitiw po ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong bilang Special Advisor nga ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Nang hinayang daw si Communication Secretary Dave Gomez sa naturang resignation po ni Mayor Benji. Pero giit niya, mas mataas daw sa sinumampung tao ang pangangailangan ng sambayanan sa ICI. Iginagalang din daw ho naman ng palasyo ang kalayaan ng komisyon, kaya sana po daw ay hayaan itong gawin ang kanilang trabaho ng palihim dahil po walang public hearing. Pinuna naman po ng Department of Justice o DOJ ang inasal po at pahayag ni Sara Diskaya sa gitna po yan ng kinakaharap nitong issue ng katiwalian. Ayon sa DOJ, insincere at masyadong kampante ang inasal ni Sara Diskaya. Kasama daw ito sa mga tinitignan nila sa pagsusuri sa mga individual na sangkot sa malawakang flood control scam. Hinikayat naman ng ahensya ang mga person of interest na umakto ng naaayon sa tama. Nangyari po yan ang magpunta sa tanggapan ng DOJ ang mag-asawang Curly at Sara Diskaya. Nag-finger heart si Sara sa mga members ng media at nagbiro na gandahan daw ang kanyang mga memes. Una nang sinabi ng DOJ na protected witness ang mag-asawa pero hindi ibig sabihin na state witness na ang mga ito. Ililipat po naman daw sa mga programa ng DSWD ang halos 36 billion pesos na pondo na dapat nga sana po sa flood control projects ng DPWH. Lalaan daw po ang pondo sa mga programa gaya po ng pagbibigay na naman po ng ayuda, pati na po sa Sustainable Livelihood Program at 4Ps o Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Ipinag-utos po yan ni Pangulong Marcos Jr. matapos nga pong tanggalin higit sa 200 bilyong pisong halaga po ng mga locally funded flood control projects para nga sa taong 2026. Dahil pa rin yan sa mga anomalya nga sa mga proyekto ng DPWH. Ibinunyag naman po ni Senator Ping Lacson na hindi bababa sa 1 bilyong piso. 100 bilyon. 100 bilyong piso. Ayan, malinaw mga kapatid. Mahigit nga ito. 100 bilyong piso ang insertions o naisingit na pondo ng mga senador sa 2025 national budget. Ayon po kay Senator Ping, halos lahat ng senador, nagsingit ng budget. Base po sa mga hawak at nakita niyang dokumento, mahaba din ang listahan ng mga kongresista na nagsingit ng pondo. Ang giit ni Senator Lacson, bagamat hindi iligal ang pagsingit ng pondo ng mga mambabatas, questionable pa rin daw kung umaabot na ito ng bilyong piso. Ito raw ang planong busisiin ni Lacson sa mga susunod na pagdinig sa budget. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So paano mga kapatid? See you sa social media! Dito tayo sa totoo.
Tatapad